Another day, another J. Fern's wife story. Sa umaga bago ako magpatuka ng mga manok, una ko munang nilalabas yung mga sisiw na nasa karton. Nilalagay ko muna sila sa folding box at sila muna ang una kong pinapatuka. Sila ang inuuna ko dahil maiingay na sila. Shop na ng shop sa loob ng karton. Pagkatapos, yung mga broodcock at broodhen alpas naman ang papatukain ko. Iniitsahan ko muna ng patuka sa tabi ng broodcock bago ko lagyan ang kanilang mga patukaan para masanay silang laging lumalapit sa broodcock. Pagkatapos, yung mga baby stags namang nasa fly pen ang papatukain ko at yung mga cockerels. Hinuhugasan ko muna ang patukaan nila bago ko lagyan ng patuka. Wet feeding pa rin ang ginagawa namin ngayon. Mas magana kasi silang kumain kapag wet feeding. Laging ubos ang kanilang mga patuka. Pagkatapos ay pinainom ko na ang lahat ng manok. Dahil may vitamins ang kanilang patuka, tubig na lang ang pinapainom namin sa kanila. Pagkatapos ay winalis ko na ang mga nalaglag na dahon ng mangga. Araw-araw akong nagwawalis ng mga dahon ng mangga dito sa likod. Iniipon ko ang mga dahon ng mangga at nilalagay ko sa basurahang sako. Habang nagwawalis ako, napansin ko ang dami na namang batong pakalat-kalat sa may talian ng aming broodcock. Delikadong maapakan ng broodcock ang mga bato lalo na yung malalaki dahil baka siya mapilay. Yung mga batong yan ay laging kinakaykay ng mga alpas na broodhen kaya napupunta ulit sa gitna. Kaya pagkatapos kong magwalis ay kinalaykay ko na ang mga bato. Nilagay ko ulit sa gilid ang mga bato para hindi maapakan ng mga broodcock. Buti na lang nakakain na ako bago ko kinalaykay ang mga bato. Dahil kung hindi ay talagang baka hindi kayanin, mabigat itulak ang mga bato. Pag naboboard na kasi ang mga inahin na alpas, wala na silang ginawa kundi kaykayin ng kaykayin ang mga batong itinambak ko sa gilid. Pati sa kubo namin, lahat ng ilalim ng tangkal ay kinakaykay ng mga alpas na broodhen. Kaya yung mga bato ay nando na ulit sa gitna. Kailangang kalaykayin ko ulit pabalik sa gilid. At pagkatapos, hinarap ko na ang 1 linggo ko na yatang tupiin. Pinakaayaw ko talagang ginagawa ay yung magtupi ng damit. Kaya nakatambak lang yan sa sala ng ilang araw na. Pagkatapos kong magpatuka nung hapon ay pumunta na ulit kami sa manukan. Tuturuan kasi ni J. Fern si Richard kung paano maghalo ng wet feeding. Nagpaligo ng mga inahin si Richard at yung ibang mga nakatali ay pinaliguan niya na rin. Kaya presko ang mga manok. Pinaliguan ni Richard yung mga broodhen. Pagkatuyo ng mga inahin ay itinangkal muna ni Richard. Kaya ngayon bago magpatuka ay isa-isa na niyang inalpasan ang mga broodhen. Habang hinuhugasan ni Richard ang mga patukaan, nag-umpisa ng maglagay ng patuka si J. Fern sa mga manok. Habang nagpapatuka si J. Fern ay kagulo na ang mga manok. Hinuhugasan ni Richard ang mga patukaan. Anak ni Lana nasa ilalim ng sasakyan. Bago kami umuwi ay sumuot pa ang anak ni Lana sa ilalim ng sasakyan. Nakipagkwentuhan pa si J. Fern doon kaya medyo natagalan pa kami. Inabot na kami ng dilim bago nakauwi. At yan, inabot na kami ng dilim bago nakauwi. That's all guys. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!